Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Our lesson today is the secret of divine healings. Why divine healings is far and between? They say, I have been praying to God, but nothing is happening in my body. I'm still sick. Maybe there is something wrong with my prayers. Maybe God does not listen to my prayers. Why are my prayers are not answered by God? I don't know why. Is God's hand too short or his ear too dull to hear? Let us study the Bible why our prayers are not answered by God. According to Isaiah chapter 59 verse 1 to 3, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue muttered wicked things. Summary. Verse 1 says, God's hand is not too short to reach human beings. God's ear is not too dull to hear, that God cannot hear our prayers. So, where is the problem? The problem is not with God. The problem is with human beings, just like you and me. Verse 2 and 3 explains it. Our iniquities and our sins have separated us from God. There is a gap between God and humans. It is called iniquities and sins. Our hands have done something wrong. Our lips and tongue have spoken falsely or lied to others, and our tongue have spoken silently of wicked or sinful things. When we have done all these things, we are the ones separating ourselves to God. The cause of the problem is us, not God. We are guilty of our sins in the eyes of God. Our sin have hidden God's face from us, and our prayers cannot be heard by God. So, what is the solution? The Bible tells us in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Summary. The word if is very important. It causes us to decide to confess our sins
or not to confess our sins. That decision is yours to make. No confession of your sins means no forgiveness of your sins. Yes, I will confess my sins to God. Then God is faithful and just and will forgive your sins and purify or clean you from all unrighteousness. Let us pray and follow me. Jesus, I present myself at this moment as a sinner. I have sinned against you, Jesus. I truly repent for all my sins that I have committed against you, Jesus, from the beginning of my young life until now. I am sorry for my iniquities, my wickedness, my immoral nature, my unfair behaviors, my pride, my evil thoughts, my transgressions against your divine law. O God, have mercy on me and forgive all my sins. Clean me, purify me deep inside, O God. By faith, I accept you, Jesus, as my Lord, my Savior, and God. I believe that you died for my sins on the cross, that you were buried and rose again to life on the third day according to the scriptures. Jesus, I thank you for forgiving my sins. I thank you for purifying me from all unrighteousness. Jesus, I love you. From now on, lead my life to holiness and righteousness. Guide me, protect me from sinning against you, Jesus. I all ask this in your most gracious name. Amen. When God starts forgiving you and purifying you, your guilty feeling is gone. Your heaviness in your heart is gone. You are free. You are free because our God, Jesus Christ, have forgiven you and cleansed you from all unrighteousness. Amen. Now, it is time to ask our God for our healing. Lord Jesus Christ, we claim all these verses for our healing. According to Psalms 107 verse 20, He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Thank you, Jesus. According to Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He took our pain and bore our sufferings. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Oh Lord God, thank you. We claim this verse, Isaiah
53 verse 4 to 5. According to Acts 10:38, how God anointed Jesus Christ, Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good, healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, we claim Luke chapter 5, verse 12 to 13. While Jesus was one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell down with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hands and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him. Oh, thank you, Father, for our healing, O God. According to Luke 4:40, at sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each one, he healed them. Let us pray for your healing. Father, in the name of Jesus, I thank you for forgiving my sins. Thank you for healing my soul. Thank you for restoring my personal relationship with you. I pray for my physical healing right now. Lord Jesus, whatever physical healing they are asking, Lord, it may be high blood pressure, all heart-related sickness, esophagus eating problem, lung cancer, prostate cancer problem, COVID sickness, flu sickness, and other sickness that I have not mentioned. Lord Jesus, cover them with your most precious blood. We claim Psalms 107 verse 20, that you have sent your word, which is written in the Bible, have healed us. Thank you for rescuing us from destruction, O God. Lord, we claim Isaiah 53, verse 4 to 5, that you were pierced for our transgressions, you were crushed for our iniquities, and your wounds have healed us, O God. Thank you, Jesus, for healing us. Healing them, Lord God. Amen. Continue to claim all these verses that I have said as you pray. Sa Tagalog, ang sikreto ng divine healings. Ang ating aralan ngayon ay ang sikreto ng banal na pagpapagaling. Bakit malayo ang pagitan ng banal na pagpapagaling? Nagdadasal naman ako sa Diyos, pero walang nangyayari sa katawan ko. May sakit pa rin ako. Baka mali sa dasal ko. Marahil ay hindi dinidinig
ng Diyos ng aking mga panalangin? Bakit hindi sinasagot ang Diyos ang aking mga panalangin? Hindi ko alam kung bakit. Napakaikli ba ang kamay ng Diyos? O masyadong malabo ang kanyang tenga para hindi makarinig? Pag-aralan natin ang Biblia kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Sinasabi sa Isaiah 59 verse 1 to 3, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos. At ang iyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Anupat siya'y hindi nakikinig. Verse 3, sapagkat ang iyong mga kamay ay nadungisan ng dugo at ang iyong mga darili ng kasamaan. Ang iyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan. Ang iyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Summary. Sinasabi sa verse 1 na ang kamay ng Diyos ay hindi masyadong maikli upang maabot ang mga tao. Ang tenga ng Diyos ay hindi masyadong mapurol para hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya saan ang problema? Ang problema ay wala sa Diyos. Ang problema ay nasa mga tao tulad ko at kayo. Ipinaliwanag ito sa verse 2 and 3. Ang ating mga kasamaan, ating mga kasalanan ay naghihiwalay sa ating Diyos. May agwat sa pagitan ng Diyos at ang mga tao. Ito ay tinatawag na mga kasalanan at kasamaan. May nagawang mali ang mga kamay natin. Ang ating mga labi at dila ay nagsalita ng kasinungalingan o nagsinungaling sa iba. At ang ating mga dila ay nagsalita ng tahimik na masama o makasalanang mga bagay. Kapag nagawa natin ang lahat ng ito, tayo ay naghihiwalay sa ating sarili sa Diyos. Ang dahilan ng problema ay tayo, hindi Diyos. Tayo ay nagkasala sa ating mga kasalanan sa mata ng Diyos. Itinago ang ating mga kasalanan sa mukha ng Diyos sa atin. At ang ating mga panalangin ay hindi dininig ng Diyos. Kaya, ano ang solusyon? Sinasabi
sa atin ng Biblia sa 1 John 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Summary. Ang salitang kung ay napakahalaga. Ito ay nagiging dahilan upang tayo'y ay may magdesisyon. Aminin ang mga kasalanan mo o hindi. Ang pag-amin sa mga kasalanan, nasa iyo ang desisyon na yon. Walang pag-amin ng iyong mga kasalanan ay nangungulugan walang kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Oo, ipagtatapat ko ang aking mga kasalanan sa Diyos. Pagkatapos, ang Diyos ay tapat at makatarungan na papatawarin niya ang iyong mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sundin ninyo ako at tayo ay magdasal. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. Kaya nga ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan at na aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula ng aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas sa pag-uugali, ang aking masamang pag-iisip, ang aking mga paglabag sa iyong banal na batas. Marami akong nasabi na hindi totoo. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ako. Ang lahat ng aking mga kasalanan, linisin mo ako, Panginoon Diyos. Sa pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalan sa krus, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa paglilinis mula sa lahat ng kasamaan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkasala sa iyo. Hinihiling ko ito, ang lahat ng ito sa pinakamagiliw na pangalan mo. Amen. Ngayon ay oras na upang hilingin sa ating Diyos ang ating kagalingan. Panginoon Jesus Christ, inaangkin namin ang lahat ng mga talata para sa aming pagpapagaling.
Sinasabi sa Psalm 107 verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. O Panginoon Diyos, maraming salamat. Lord, sa Isaiah 53 verse 4 and 5, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Ngayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. O Panginoon Diyos, we claim these verses, Lord God, for their healing, O God. Sinasabi sa Acts chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. O Panginoon Diyos, thank you, Lord God. O Lord God, we claim Luke 5:12 to 13. Samantalang siya'y nasa isa ng mga lungsod, may dumating na isang lalaki na puno ng ketong. Nang makita niya si Jesus, lumuhod siya at nakiusap sa kanya, Panginoon, kung nais mo, ay maaari mo akong linisin. Inuuwat niya ang kanyang kamay at siya'y hinawakan at sinabi, nais ko maging malinis ka. Agad nawala ang kanyang ketong. O Father God, talagang napakalakas ang healing power po ninyo. Sinasabi sa Luke 4:40, nang lumulubog na ang araw, dinala ng lahat sa kanya ang kanilang mga may sakit, na sari-sari ang karamdaman, at pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. Let us pray for your healing. Father, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Nagpapasalamat sa kanilang kaluluwa. Salamat ang pagpapanumbalik ng kanilang personal relation sa iyo, Jesus. Ipinagdarasal ko ang kanilang physical na paggaling sa ngayon. Lord Jesus, ang kanilang physical healing ay hinihingi nila. High blood pressure, all heart-related problems, esophagus eating problem, lung cancer problem, prostate cancer problem, COVID sickness, flu, high fever o trangkaso, at iba pang sakit na hindi ko nabanggit.
Panginoon Jesus, takpan mo sila sa iyong mahalagang dugo. Inaangkin namin ang Psalm 107 verse 20 na iyong ipinadala ang iyong salita na nakasulat sa Biblia ay nagpagaling sa amin. Salamat sa pagligtas mo sa amin sa kapahamakan, O Diyos. Inaangkin namin ang Isaiah 53 verse 4 to 5 na ikaw ay tinusok dahil sa aming mga pagsalangsang. Ikaw ay nadurog dahil sa aming mga kasamaan at iyong mga sugat ay nagpagaling sa amin. O Diyos, salamat Jesus sa pagpapagaling mo sa kanila. Amen. Patuloy na ang angkinin lahat ng mga healing verses habang ikaw ay nananalangin sa Diyos. This is the end of our lesson today. If you are blessed and inspired by this teaching, I give you permission to share this one for the glory of our God, Jesus Christ. Amen.